Magandang hapon po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. Ano bang araw ngayon? Monday. Dito ako sa likod ng bahay. Chine-check up ko tong aking peach tree. Napakadami niyang bunga. Ngayon, nangyari. Sa dami ng bunga, hindi nakayanan ng isang napakalaking branch. Kalaking sanga. Bumagsak ko. At ginawa namin, laki ng branch, oh. Isa sa mga main branch. So kinuha na lang yung mga bunga niya at ginawa ko na peach jam para gawin din na kahit ano, pwedeng palaman, pwedeng gawing bread. So yun. Gusto ko lang magpasalamat sa mga subscribers ng Pugong Biyahero team na nag-subscribe na rin sa akin, at ang mga subscribers na hindi lang galing sa Pugong Biyahero, pati rin yung mga kapwa nurses ko dyan, mga Pilipino dito sa Amerika sa kaibang panig ng mundo, na nung nalaman ang aking health condition is nandyan kayo na nagpapalakas ng loob sa akin, at kasama ko na nagdadasal kahit pa yung mga pangyayaring meron akong emergency na situations, is nandyan kayo na nagdadasal. So maraming salamat po. Ang plano ko kasi uwi na lang sana ng Pilipinas at doon na lang mag-stay. Pero itong mga nakaraang linggo, naging super maayos na ang aking karamdaman. At again, maraming salamat sa inyong maraming salamat sa inyong pag-pray sa akin. Yun lang problema dito sa labas, maraming labok. Daw masarap sana habang kumakain ka ng peach. What you call this? Salamat sa inyong pagdadasal. Actually, naboboard na talaga ako dito sa bahay. Ang balak ko talaga is uwi ako ng Pilipinas nung June pa. Kaso is nagka-delay yung aking MRI. So, nagawa ang isang MRI, ngayon gusto naman ng doktor ng another MRI. Kaso nga lang hindi pa ina-aproban ng aking health insurance. So, na-delay na naman until the last week ng July. Pero, like, gusto ko na talagang magtrabaho kasi talagang yung inip na ako. Hindi ko kasi nakasanayan talaga ang hindi magtrabaho. Na kahit pwede akong kumuha ng disability, ayaw ko dahil gusto ko ang magtrabaho talaga. Gusto kong maging active. Ayaw ko nang, alam niyo yun, yung walang ginagawa. Kaya pasok tayo, ang daming masyadong lamok. Oh my gosh, daming lamok. Ba? So dito na lang ako sa deck. Gusto kong magpaaraw ng konti. Kaya ayun po, gusto ko lang magpasalamat sa talagang lahat sa inyo na nagpakatotoo, na nagdasal para sa aking health journey. So, nag-decide ako kagabi. Sabi ko, nag-pray ako. Sabi ko, Lord, kung gustuhin mo pa na mag-work muna ako, mag-ipon ng konti bago uwi ng Pilipinas, then sana maging madali ang paghanap ko ng trabaho. Yun ang prayer ko. Actually, kanina madaling araw ko nag-pray. At ang ginawa ko today, nag-text ako sa dalawang vice president ng nursing department ng dalawang corporation na mga kilala ko na dati na akong nag-work sa mga companies na to. At sabi ko kung sino yung mauna ng mag-respond sa akin
or sino ang magre-respond sa akin. Yun ang pupuntahan ko. And sabi ko, bahala ka Lord, I need your guidance. So today, after na pag-text ko sa isang VP, isang vice president ng company, immediately sabi niya sa akin, puntahan mo ako dito. May sinabi siyang facility na malapit dito sa akin. Actually, pinapamili niya ako ng kung aling facility ang gusto ko. Meron yung mas malayo na magta-travel ako ng at least like 20-25 minutes, at yung isa is 10 to 15 minutes na driving. So doon ako pumunta kasi nandun siya. And then hindi ko i-expect na ganon ang offer sa akin. Inofferan ako ng 105K a year bilang isang assistant director of nursing. So sabi ko, okay. So ngayon, pag-uusapan muna sa ibang part ng corporate kung gusto akong tanggapin. Kasi nga because of yung parang also 1 year ako na hindi nag-work. Ang ano ko naman, kung para sa akin ng work na to is kahit sino pa ang gustong humadlang, walang mangyayari, mapupunta pa rin sa akin ng work. Pero kung para sa akin ng work, para sa akin talaga. So yun, sinubmit ko na yung mga documents na gusto nila, at inintay ko na lang. Actually, tanong nila kung kailan ako gustong mag-umpisang mag-work. So inisip nila na probably kung hindi next week ay the other week. But anyway, like I said, kung para sa akin yun, para sa akin yun. Hanggang hindi ko pa kasi natatanggap ang offer letter is hindi pa sure, unless kahit pa sinabi nila na okay, we're hiring you. Ang ano pa rin doon is hanggang hindi mo natatanggap yung offer letter. Again, maraming pwedeng reason kung bakit kung i-deny ako ng ibang part ng corporate. Pero again, like I said, lahat ito is nakadepend ako kay Lord, kung will ni Lord na makuha ko yung trabaho na yon, and then well and good. Kaya yun po, yun lang po talaga ang dahilan ng vlog ko na to, na malaking salamat ko sa inyong mga pagdadasal. Naging kasama kayo sa yung kalakasan ko ba sa araw-araw na para lumaban, lalo na sa mga time na down ako, sa mga time na sumusuko na ako at nadidepress na talaga to the point na gusto ayoko nang mabuhay. Yun, dumating ako sa part na yun. Pero nandyan kayo, kaya maraming salamat dahil pinalakas niyo ako. So kaya isa po yun na na hindi natin alam ang pinagdadaanan kasi ng isang tao kung minsan. Kaya marami sa mga content creator ang nagpapakamatay dahil hindi alam ng mga ibang mga bashers kung ano yung pinagdadaanan ng tao. Basta baka bitaw sila ng masakit na salita, tuwang-tuwa na sila doon. At merong mga hindi na-discuss ko na to sa aking mga previous vlogs. Kaya maraming ganun. Kasi totoo kasi ang depression Totoo po ang depression. Yun ang ano dito. Dahil totoo ang depression, tapos yung tao naghahanap siya ng
ng maging reason para lumaban, at kung minsan binibigo siya ng mga tao, like, ng social media. Anyway, hindi kasalanan ng social media yon, kasi kaya nang na-discuss ko na kung minsan kapag ang isang content creator nilabas ang sarili sa social media, dapat ready ka na tumanggap ng lahat ng klase ng comments, positive comments, negative comments, below the belt comments, bashing na talagang below the belt. Tatapunan ka ng mga kahit nga aso hindi kayang kainin. Pero sa situation ko, naging lakas ko or katulong sa strength ko na lumaban ang mga magagandang comments ninyo at ang mga pagsama nyo sa akin na pagdasal. Kaya maraming salamat po. I will update you.